Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa banal na mukha ni Jesus. Banal na mukha ni Jesus, ikaw ang aming kagalakan. Banal na mukha ni Jesus, ikaw ang aming kalakasan. Banal na mukha ni Jesus, ikaw ang aming kalusugan. Banal na mukha ni Jesus, ikaw ang aming katapangan. Banal na mukha ni Jesus, ikaw ang aming karunungan. Banal na mukha ni Jesus, presensya ng Diyos Ama, ipagkaloob mo ang mga biyayang kailangan namin. Banal na mukha ni Jesus, salamin ng iyong mapagmahal na puso, tulungan mo kaming maging tulad mo. Banal na mukha ni Jesus, kaloob ng banal na Espiritu Santo, ipakita mo sa amin ang iyong pag-ibig. Banal na mukha ni Jesus, labis ang kalungkutan, ipagkaloob mo ang aming kahilingan sa pamagitan ng iyong biyaya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang buhay mga bata! Muli narito si Sister MJ para sa panibagong episode ng Catechesis ni Sis. Nakapag-comment na ba kayo ng present sa video na ito? Paki-like at public share na rin ang mga episodes ng Catechesis ni Sis para marami tayong mag-aral, magdasal at magmahal. Pero bago ang lahat, sasamahan tayo ni Sister Myla sa isang action song na 10 utos ng Diyos para mas madali ninyong matandaan. Ready na ba kayo? Nakatayo na ba kayo? Sige, simulan na natin! Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Yan ang unang utos. Huwag kang magpapahamak sa pangalan ng Diyos. Huwag kang magpapahamak sa pangalan ng Diyos. Huwag kang magpapahamak sa pangalan ng Diyos. Yan ang ikalawa. Magsimba ka kung linggo at pistang pag-ibig. Magsimba ka kung linggo at pistang pag-ibig. Magsimba ka kung linggo at pistang pag-ibig. Yan ang ikatatlo. Igalang at mahalin, igalang at mahalin ang magulang, ang magulang. Yan ang ika-apat, yan ang ika-apat. Sundin natin, sundin natin. Huwag kang papatay ng kapwa mo tao. Huwag kang papatay ng kapwa mo tao. Huwag kang papatay ng kapwa mo tao. Yan ang ikalima. Huwag kang makiapit sa di mo asawa. Huwag kang makiapit sa di mo asawa. Huwag kang makiapit sa di mo asawa. Yan ang ika-anim. Huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanakaw. Ang ika-pito, huwag magsisinungaling, huwag magsisinungaling. Ang ika-walo, huwag kang magnasa laban sa kalinisan. Yan ang ika-9 na utos ng Diyos. Huwag mong pagnasahan ang hindi sa iyo. Yan ang ika-10. Magaling mga bata! Pero bago natin isa-isahin ang topic natin ngayon, magbalik-aral muna tayo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Dekalogo? Tama, mga bata! Ito ay 10 salita na ipinahayag mismo at isinulat ng Diyos para sa mga tao. Ito ay mga batas na ibinigay ng Diyos kay Moises noon sa bundok ng Sinai.
Mababasa natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Biblia mula sa aklat ng Exodus at ng Deuteronomy, kung paano nahulog sa pagkakasala ang mga tao noong panahong yaon na naging dahilan upang sumulat ang Diyos ng mga kautusan. Ang 10 salitang ito o 10 utos ng Diyos ay inilaan niya para sa atin upang tayo ay makapamuhay ng naaayon sa kanyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, na umiikot sa pag-ibig sa Kanya bilang ating Diyos at sa ating ding pag-ibig sa kapwa. Ito ang layunin ng Diyos para sa ating araw-araw. Sa pamamagitan ng Kanyang mga utos, hindi tayo mahihiwalay sa Kanyang kabutihan at pag-ibig para sa atin. Kaya ano nga ang sabi sa kanta? Ano ang unang utos ng Diyos? Tama! Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ibig sabihin, ang Diyos ay una sa lahat, sapagkat Siya ay dakila. Walang kapantay sa lahat ng tao o bagay dito sa lupa at maging sa kalangitan. Ngunit paano nga ba natin maipapakita ang ating pag-ibig sa Diyos? Siyempre mga bata, una, tayo ay nilikhang kawangis niya. Ang Diyos ay dakilang mabuti, mapagmahal, ating Ama, kaibigan, takbuhan ng ating pangangailangan, at tagapakinig ng ating kaligayahan at kalungkutan. Ngunit hindi lamang dito nagtatapos ang pagiging Diyos niya sa atin, sapagkat sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng sarili sa paraan ng pagsamba at pagpupuri, tayo ay mas higit na napapalapit sa Kanya at nagiging kalugod-lugod. At ito ang kadahilanan ng ating buhay bilang mga tao. Ang tayo'y umibig sa Kanya ng may kasunuran upang tayo rin ay makaisa niya sa Kanyang kaluhatian sa langit. Ang lahat ng naisip ito ng Diyos ay magkakaroon lamang ng kaganapan o katuparan kung itong mga kautusan niya ay bibigyan natin ng pagpapahalaga at pag-ibig. Kaya nga mga bata, paano ba natin mapapanatili ang ating sarili na mapalapit sa pag-ibig ng Diyos? Ano ng mga kasalanan ang maaaring hadlang sa kalooban ng Diyos na maaaring makapaghiwalay sa ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ng Diyos? Una, ang kasalanan laban sa pananampalataya. Ang higit na pagpapahalaga sa ibang bagay dito sa lupa na handog ng mundo tulad ng salapi, kapangyarihan, tagumpay, kasikatan at pag-iidolo sa mga kapwa-tao na higit pa sa pagsamba na nararapat para sa Diyos ay isang uri ng kasalanan labag sa unang utos ng Diyos. Ikalawa, ang paniniwala na mayroong pang nilalang na mas higit pa sa Diyos ay kasalanan laban din sa ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Kanya. Ikatlo, kawalan ng pagtitiwala sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Ika-apat, ang pagtalikod o pagtatakwil sa pananampalataya na tinatawag na apostasiya o apostasy. Ang ating pagtanggi sa anumang katotohanang ipinahayag ng Diyos at turo ng simbahan. Ang pagiging eresiya o heresy sa English, mga taong tinatawag na elehe, bagaman sila ay binyagang katoliko na hindi naniniwala sa katuruan at pag-ibig ng Diyos, maging sa turo ng simbahan o doktrina ng pananampalataya. Halimbawa nito ay si Maria bilang ina ni Jesus, na siya ay ipinanganak ngunit walang ama, totoong tao sapagkat siya ay lalang na Espiritu Santo. Isa pa dito ay ang Santo Papa bilang kahalili ni Pedro, ay hindi maaaring magkamali sa pagtuturo ng doktrina ng simbahan. Ikalima, pagdududa sa katuruan ng pag-ibig ng Diyos. Ika-anim, pagwawalang bahala ukol sa relihiyon o indifference in matters of religion. Ikapito, pakikibahagi sa mga pagsambang hindi katoliko nang walang pahintulot. Ikawalo, paniniwala sa mga pamahiin o superstition
profesyon tulad ng manghuhula at mangkukulam. Ikasyam, paniniwala sa mga magic, anting-anting, agimat, mga manggagamot na inilalayo tayo sa pananampalataya sa Diyos na higit na dakilang doktor nating lahat. Ikasampu, pagbabasa ng mga aklat o panonood ng mga palabas na nabag sa pananampalatayang Katoliko. Ikalabing-isa, paglapastangan sa mga bagay na kaugnay ng Diyos o relihiyon na tinatawag na sakrilihiyo o sacrilege sa English. Ito ay paninira sa kagamitan ng simbahan, maging ang paglalaro sa banal na komunyon matapos itong tanggapin ay isang uri ng kasalanan sa Diyos. Ang kasalanan naman labag sa ating pag-asa na ang Diyos dapat ang nararapat nating inaasahan lamang sa buhay nito ay: una, ang mga kasalanan laban sa pag-asa ay kapangahasan o presumption. Halimbawa nito ay ang kaisipang maaaring iligtas ang sarili kahit na walang tulong mula sa Diyos, at ang kaisipang pinatawad kahit hindi nagbabalik loob sa Diyos. Ikalawa ay ang tinatawag na despair o kawalang pag-asa. Iniisip na kapag nakakagawa ng matinding kasalanan ay hindi na siya umaasa na ililigtas pa at patatawarin ng Diyos dahil sa labis-labis na pagkakasala sa buhay. Kung kaya't walang halaga pa kung hihingi ng tawad pa sa Kanya. Pero mga bata, tatandaan natin na ang Diyos ay dinadakila natin sa ating pananalig at pag-asa sapagkat Siya ay Diyos ng pag-ibig at mawain. Pinapatawad tayo kung tayo'y lumalapit at nagbabalik loob sa Kanya. Ang Diyos ay pag-ibig at tunay na mahal tayo ng Diyos. Pinupuspos niya tayo ng pagmamahal upang ang bawat isa sa atin ay matutong magmahal sa lahat na ipinagkatiwala niya. Maging mga bagay man ito o sa ating sarili o kapwa, inaasahan tayo ng Diyos na magkaroon ng pagpapahalaga at pag-ibig sa mga nilikha niya. Bagamat hindi ito masihigit sa pag-ibig natin sa Kanya. Kaya mga bata, kung tayo'y nakakasakit, naiinggit sa ating kapwa, o hindi natin iniingatan, hindi minamahal ang minamahal din niya, maging ang mga regalo o biyaya na ating natatanggap mula sa Kanya, tayo rin ay nagkakasala sa antas ng pag-ibig. Kaya mga bata, ang kautusan ito ay hindi lamang basta ibinigay ng Diyos upang tayong paalalahanan na hindi magkasala. Pagkus, ipinagkaloob niya ito sa atin upang tayo makasunod sa Kanyang kautusan at lumago sa ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Hindi lang tayo nag-aaral o nagdadasal, dahil ito ay isang tungkulin na dapat natin isinasabuhay ng buong puso bilang isang binyagang mga Katoliko na may matibay na pananalig, pag-ibig sa Kanya hanggang sa kamatayan. Ayan mga bata, tapos na ang ating episode sa araw na ito. Palagi ninyong tatandaan na maipapahayag natin ang ating paggalang at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa, maayos na pananalita at pakikitungo sa kapwa, batay sa mga Kristiyanong pamumuhay. Bukas, magkita-kita muli tayo sa Catechesis ni Sis. Mag-aral, magdasal, magmahal at isabuhay ang natutunan ng may pagbabahagi sa kapwa. Bilang pangwakas na panalangin, ay sabayan niyo ako sa awiting I Love the Lord ni Father Arnel Aquino, S.J. na produce ng Jesuit Communication. Alalahanin natin na tayo nasa presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
ng Espiritu Santo. Amen.